So, eto na nga, nabili na natin itong Necromancer, guys, no? So, eto na yun. Bibili na natin ito, no? Meron tayong tatlo 488 na gems. So, bibili natin ito ngayon. Yan. Tapos, gagrind natin itong level 2. Eto yung challenge natin ngayon. So, yan. Nakolekta natin lahat ng gamit dito sa surroundings, guys, no? Tapos, lalagay na natin yung map dito kasi indestructible yung map. So, strategically, mas maganda dyan siya ilagay. Para tatlong wave na lang de-depensahan natin or tatlong line kasi mababangga sila doon sa map kasi indestructible yung guys, no? So made-delay yun sila para happy birthday. So importante guys, no, para mas speedrun yung laro, para hindi kayo tatagal sa pag-grind ng gems ninyo din. Okay, so umpisa pa lang dapat guys, on day 1 dapat meron na kayong bed, pati i-activate na natin yung dalawang power plant. So ganito lang yung gagawin natin guys, no? So punta tayong power plant. At ito, technique to guys, no? Pwede nyo yung open yung chest dito sa kabila para kung may zombie man dun sa kabila, hindi kayo ma-atake, di ba? Tapos, kukunin nyo na lang. Then, para makasave ng time, gawin nyo to guys. Ayan, dito ako dadaan tapos re-repair ko yan. So, ganito yung ginagawa ko para mas speedrun ko yung game. Tapos nyan, punta naman tayo sa kabilang power plant. Tapos, ayan, i-open ko to. Bahala na. Tapos, ayan, i-pick up ko sa kabila. Pero, sniper siya. So, hindi ko siya gusto. Mas gusto ko yung revolver or shotgun. Mas maganda yun para sa akin kasi malakas. Tapos, dito ako usually dumadaan, guys. Papunta sa kabila. Ayan, pick up natin kung anong makain natin i-pick up. Then, repair. Tapos yan, kung may free time ka pa, pulot-pulot din ng mga trash or scrap. Or especially gasoline guys. Mas prioritize dapat ang gasoline ngayon para i-unlock yung dalawang power plant kasi i-unlock natin yan. Kailangan natin ng level 5 na generator. Tapos yan, ginabi na tayo, no? Deposit natin yung scrap dito, pati yung fuel sa generator. Tapos since day 1 pa lang ito siya na wave, so hindi ganong kalakasan yung zombie. So tips ko sa inyo guys, save nyo muna yung mga bala nyo. Huwag nyo munang barilin, save nyo yung bala nyo. So next natin gagawin is bili tayo ng craft natin itong crafting table 2, pati kailangan natin ng booster pad, isa, pati dalawang suppressor. Dalawang suppressor ang ginabili ko guys para yung isa sa recruit, pati yung isa kung makita ko revolver or shotgun, doon ko nilalagay yung sa suppressor. So next, para mas speedrun natin yung game, no, dapat ma-unlock natin yung isang generator or yung map kasi kailangan level 4 yung generator natin para ma-unshrouded yung or ma-expand yung map natin guys kasi ayan siya, shrouded pa siya or nasa dilim pa siya, di ba? So hindi pa natin siya ma-access. So next gagawin natin is punta lang tayo ng airdrop kasi sigurado may dalawang fuel dyan, kulay blue. So mas malaki yun kaysa sa red. So ayan, meron tayong dalawang fuel na kulay blue. And then subukan natin umuwi tapos lagay natin itong fuel sa generator. Tingnan natin kung mahahabol pa ba natin sa oras para ma-repair yung pangatlong power plant. Kinulang. Sayang guys, no, 95% lang, hindi naabot. So ayan guys, no, na level 4 na natin yung generator natin. Tapos punta na tayong third power plant. So ganito yung ginagawa ko sa third power plant guys, no, or yung big power plant kasi malaki to kumpara dun sa dalawa na nauna. So marami kang kalaban dito guys. So kung may shotgun ka na pati revolver, kaya mo nang pumunta dito guys. Or kung necromancer ka naman, pwede nyo nang i-rush repair tapos summon nyo lang yung mga zombie nyo para lumaban sa inyo. Tapos para hindi kayo gagalawin ng mga zombie rin dito. Yan to. So, yun lang yung tips ko sa inyo guys. Summon nyo lang yung zombie. Tapos yan, ang gagawin natin sa natitirang oras natin is maggagather tayo ng scrap pati fuel. But more on fuel guys kasi kailangan natin i-unlock ang generate or i-upgrade ang generator sa level 5 para ma-unlock yung isang power plant. Next, uwi tayo tapos lagay tayo na, nalagay ko na pala yung isang bed dito guys, no? So dalawa na yung bed na nalagay ko. So times 6 na yung multiplier natin, i-maximum lang natin ng times 7. Yun yung pinaka, minimum is times 6 guys.
Pero pwede nyo man gawing times 7. Pero yun nga, kailangan nyo pa i-level 5 yung generator nyo para ma-access nyo yung isa pang power plant, yung pang-apat na power plant. So day 32, I'm having a hard time na guys na makakuha ng fuel. Ito nga tinatry ko na para ma-level 5 yung power plant ko guys. So medyo hirap tayong mag-ipon. Paminsan kasi pangit ang bigay ng map, halos walang fuel guys. Aasa ka lang sa airdrop. Pati dito sa mga survivor guys, paminsan nakakuha sila ng fuel. So ayan, finally na level 5 na rin natin. So, pwede natin repair yung isang power plant. Bago natin repair yung pang-apat ng power plant, daan muna tayo dito sa airdrop guys, no? Kasi katabi lang niya. So check natin ang makukuha natin. Ayun, may katana. Pati ano pa bang meron? Meron tayong light vest, no? Pati tatlong battery, 9. Hindi ako kumukuha ng sniper guns, guys, no? Kasi para sa akin, mabagal siya mag-reload kumpara sa shotgun or revolver. Almost kasing lakas lang naman sila, pero mas mabilis talaga yung reload ng shotgun, pati revolver. So, that's why. So yan, pinasok ko na pala yung power plant guys, no? Tapos sinomo na natin yung zombie natin para mag-tank sa atin habang nire-repair natin. Pero hindi umuubra guys. Hindi umuubra kasi namatay kagad yung zombie natin Kaunti lang yung sinomon ko. Pero subukan natin tamihan na yan. Spam na natin. Ayan. Imposible pang hindi maagro ng mga zombie ko to habang nire-repair ko. Nga pala guys, tips ko sa inyo guys, eto, turn off nyo yung auto summon nyo siya. Tapos, kung gusto nyo guys, kung ibalik yung soul or yung charge ng zombie nyo, pwede nyo recall. Kasi sayang din naman, mamamatay lang sila. So, ibalik nyo na lang yung soul, diba? Kunin nyo na lang. So, day 38 na tayo guys, nasa challenge natin at meron tayong times 7 multiplier. Tapos, ang gagawin natin dito is magagather tayo ng scraps, pati battery. Kasi kailangan natin ng 8 na turrets, pati 4 na repair drones. So, kailangan natin ng scraps, pati batteries. So, next day, day 47 na tayo guys. Gawa na tayo ng depensa natin. Dapat kompleto na yung depensa natin dito guys, at least. Pero dapat meron na tayo minimum dito na 4 na turret. Naka-spread sa generator natin guys. Para sa day 50. Kasi day 50, dyan na mag-i-start papasok yung malaking zombie So, kailangan natin at least mayroon tayong 4 na turret, pati naka-surround na dapat yung fence natin, pati barbed wire natin. Tapos yan, farm muna tayo ng scraps guys, no? Kailangan natin maraming scraps. So, kailangan din natin makahanap ng batteries nga pala guys. So, ikot-ikot din tayo dito, tapos natin mag-gather ng scraps. Yan, diba guys, no? So, ayun, ito na yung depensa natin. At least mayroon na tayong nakasurround na fence. Gagawin ko dito, gagamitin ko itong dark side para makaipon ng soul na rin. Kailangan natin save na maraming soul para marami yung soul natin para makapump tayo ng zombie mamaya para sa depensa natin. Ayan, day 52 na. So, mamayang gabi, lalabas na yung malaking zombie na wave. So, kailangan nating ayusin talaga itong depensa natin. Lagyan natin ng repair drone. So, kulang pa yung repair drone ko guys. Dalawa pa lang yung nalagay natin. Tapos, ilan pa lang yung turrets natin. Hindi pa kompleto. So, gather muna tayong materials guys. Tips ko nga pala guys, no? Kita niyo yung plus 20 seconds yan guys. So, starting day 20 nga pala guys, every kill nyo ng zombie, magdadagdag ng plus 2 seconds guys per kill ata, pagkalam ko. So, kung gusto nyo speedrun yung game, iwasan yung pumatay ng zombie guys, every day. So, collect lang kayo, iwas kill ng zombie, collect, tapos, that's why. Buti na nakahabol pa guys, na nakakuha tayo ng scrap pati battery. So, night time na, dadagdag tayo ng turrets pati repair drone na rin dito sa wave na to. Kasi wave 59 na guys lalabas na itong malaking gigante dito or malaking dog. Ayun, doon na nga siya, no? So, buti lang doon siya tumaan guys. Tapos dyan natin nilagay yung map. Indestructible yan. So, nabangga siya dyan.
So, nakapos pa rin siya, pero at least na-delay siya guys, no? So, yun yung strategy natin dyan sa map. So, that's why. So, day 66, kailangan talaga natin tapusin itong depensa natin guys, no? 4 na repair drone, pati 8 na turrets. So, arrange na muna natin ngayon guys. Kasi medyo pa endgame na tayo eh. Kompleto na natin yung turret na 8 siya in total, pati 4 na repair drone. Kasi yun lang yung limit na malalagay eh. Kahit sabihin natin pwede pa tayong mag-crack. Pero yun na talaga yung limit. 8 na turret, pati 4 na repair drone. Tapos yan, magdadagdag na rin tayo ng second layer na fence guys, no? Kasi medyo mahirap na dito banda na wave. Kasi talagang makakaya na nilang sirain tong first layer ng fence natin guys. So, ayan, ilagay tayo ng second layer na fence. Tapos ipon-ipon lang ng scraps para pandagdag na naman ang depensa. So, yan lang muna yung gagawin natin dito kasi yun lang yung kaya ng scraps natin. So, that's why. Day 73 na guys, no? So, kailangan na natin sugurin tong bandits camp. Kasi kailangan na natin kunin yung... wait lang. Aray! Namunti ka na. Nagre-reload kasi ako guys. Tapos, pag-check ko, andun palang dami pala dun. Anyways, kailangan na natin kunin yung radio parts para dun sa tower or sa signal tower. Ay nga pala guys, meron 3 gems dito guys, no? Pero may nakabantay na na heavy bandit. So, ayan, muntik pa tayo. Buti na nag-bandits tayo. So, eto guys, aray. So, ingat lang talaga guys, no? Medyo mahirap itong sledgehammer na bandit na to. So, ingat lang talaga. Mas maganda kung meron kayong AA shotgun dito. Pero normal shotgun okay na rin. So, ayan, 3 gems. So, that's why. Kailangan natin i-clear dito yung isang kon eh. Eto, bakit dalawa? Dalawa yung sledge. Pero okay lang. Tapos, yung gusto ko sa shotgun guys kasi pwede natin i-reload na isang bala. Tapos, baril. Ayan. Rush na natin kasi wala tayong oras. So, ayan, uwi na tayo. So, yun na, time defense naman tayo guys. So, bili tayong watchtower para may elevation tayo. Mas maganda kasi kung sa taas tayo eh. Kasi, that's why. Day 80. So, check nyo dito yung seconds guys, no? Plus 2 seconds. So, kailangan talaga natin patayin yung iba dito para makakuha natin yung airdrop. So, ayan, tataas yung seconds guys. So, yun yung sinabi ko sa inyo kanina guys, no? Para kung gusto nyo i-speedrun yung game, ingatan yung pumatay ng zombie guys kasi tumataas yung seconds. So, instead na i-speedrun natin, di tumatagal lalo yung laro. Diba? So, that's why. Kainis naman tong isang to. Ay, papatagal pa. Ayan o. Ayan o. Yun, ang daming batteries. Which is, yun na yung kailangan natin. Para halimbawa masira yung turret or repair drone natin, meron tayong backup batteries. That's why. So, fast forward ko sa future guys, no? Para makita nyo yung final defense ko. So, ito yung final defense ko guys. So, nakuha ko na rin yung sniper dito na recruit. So, medyo malakas ako yung defense ako. So, huwag nyo kaligtaan mag-like, pati mag-subscribe na rin sa video ko kung nagustuhan nyo. Tapos, add nyo ako sa game guys kasi baka kung gusto nyo makasama ako maglaro kasi bala ko mag-ipon ng gems everyday. So, mag-grind tayo ng gems. So, kung gusto nyo, add nyo na ako sa game. So, yun lang guys. Enjoy the video because that's why.